Hello. Meron po akong babahagi po sa inyo, no, mga ka-reels. Kasi po sa hindi pa po nakakaalam, ako po ay karoon ng anxiety noong 2017. So ngayon may nagtanong po sa akin, may nag-chat po sa akin kung paano ko daw na-overcome, paano ko nalampasan yung aking anxiety. Kasi hindi biro po talaga yung ganong sakit. Talagang napakahirap po. Wala po kasi ako noong mga picture noong mga nakakaraan yung time na yun na nagkaroon ako ng anxiety na sobrang payat ko. So ngayon pag-uusapan po natin ano po yung mga sintomas. Ako po kasi sa karanasan ko po, sa experience ko po bilang isang nagkaroon ng anxiety, totoo lang po napakahirap po talaga. 2 months po yun. Nag-umpisa po yun ng 2017 February to March. Tapos 2 months po yun na dire-diretso po. Ang sumakit ang ulo ko. Tapos nagpa-check up ako na nung nahilo ako, akala ko kasi pag nahilo ako ay high blood na ako. Kasi nga po parang na-trauma ako doon sa nanay ko kasi nga po na-stroke ang nanay ko noong 2012. Nung time na yun, natatakot ako na pagka dinala ako sa BP, sa ospital at mayroon pang BP, nininervyos ako sa pang BP. Kaya tumataas ang dugo ko. Hindi naman sobrang mataas, 140/90 ang nagiging ng BP ko. Ngayon, ang nangyayari sa akin, hanggang sa wala akong ganang kumain, ayaw ko ng malakas sa tugtog. Pag sumasakay ako sa sasakyan, hindi ako makahinga pag sobrang bilis. Doon lagi ang kaba, sobrang kaba. Ito po ay naranasan ko po, hindi talaga biro ang magkaroon ng anxiety. Ngayon, nagpa-check up po ako. Ilang doktor yung pinuntahan ko, mga private, na akala nila mayroon akong goiter kasi nga nangangata lang kamay ko, as in nagsishake ang mga kamay ko lagi, nagsishake. Na yung mga symptoms parang ganoon, pero wala naman talaga akong goiter. Ngayon pala talaga yung sintomas sa mga anxiety. Talagang sobrang payat ko, hindi ako makakain. Yung sikmura ko, ang sakit-sakit kasi nag-trigger sa akin sobrang acid. Ang acidic po pala kasi, pag sumubra na yung acid mo sa katawan, maraming sakit na kukos doon. Yun na, dating ng palpitation, masakit ang ulo mo. Pag ikaw dumating na nasasamahan na ng anxiety yun, at stress na rin. So, lahat na po yun, natakutan ko, na anuhan ko na, tapos lahat ng doktor na pinuntahan ko ay puro negative ang aking mga examen sa katawan. Wala lahat. As in, negative po. Kaya sabi ko, ayoko sa bahay magstay. Gusto ko doon sa ibang bahay. Gusto ko marami ako nakakausap. Tapos hanggang sa 2 months na, unti-unti na ako nakaka-recover. Ang kinakain ko lang noon ay nilagang saging na saba. Naglalaga po ako ng saging na saba noon. Para po makakain ako kasi hindi nga po ako makakain sa umaga. Tuwing umaga yun umaatake sikmura ako na parang kakaiba yung sikmura ko, talagang sobra na akala ko nung katapusan ko na. Pero nanalangin pa ako sa Panginoon na, Lord, wag niyo po muna akong kukunin. Kasi ang mga anak ko, one time nga po ay nagpapaalam na ako sa mga anak ko, tinatawanan lang nila ako. Kasi nga, nakikita nila sa sarili ko na okay naman ako. Tapos sabi sa akin ng doktor, tingin ko okay ka eh. Ikaw lang makakagaling sa sarili mo. Huwag kang mag-isip. Wala kang sakit, sabi sa akin ng doktor. Kaya nga sabi ko, Lord, pagalingin niyo na ako. Kaya sabi ko, nag-chat sa akin, iwasan lang yung mga nakaka-trigger sa acid at nakaka-trigger sa pag-stress. I-relax ang sarili, huwag magpaka-stress, huwag mag-isip. Kasi po hindi biro ang magkaroon ng anxiety. Dinanas ko po talaga. Sobra-sobra, at nagpapasalamat ako sa Panginoon na nawala po iyon. Dahil halos yung 2 months na yun, hindi ko akalain na makaka-recover ako. Sobrang payat ko po talaga at hindi po ako makakain. Nangangatal ang buong katawan ko. Lahat masakit ang ulo ko, as in, at sobrang payat ko. Kaya sa lahat ng mga nakakaranas ng ganito, hindi po biro ang anxiety. Manalangin po kayo. Yung pamilya po ay lagi pong gabayan ang
tao na may anxiety. Kasi po hindi biro. Kaya, based of my experience po talaga ito. Kaya lahat ng mga nagkakaranas ng ganito, magdasal kayo, lakasan yung loob nyo, huwag kayong mga tatakot. Basta ilabas ang inyo sarili nyo, magipag-usap kayo, ganon ang gagawin nyo. Kaya yun lang po mga karela sa Follow for More, malaking bagay po ito yung pagbabahagi ko sa aking sarili. Thank you!